O baka nakita nyo na yung kwento ni Jeline. Napakaganda, magaling na negosyante, very successful sa lahat ng negosyo niya. Kaya lang nagkaroon siya ng endometrial cancer. Dito nabasa ko na lang ng 2018. Ang maganda dito kay Jeline, kaya siya rin nababasa ng maraming tao. Kinuwento niya lahat ng lesson ng buhay niya. Kahit may sakit siya, magaling siya mag-business Magaling din siya mag-explain. Sinabi niya yung tingin niyang cause. Ang sabi ni Jeline, lahat tayo may cancer cells. Kaya kayo nagbabasa, mag-ingat. Tama naman siya. Lahat po tayo may cancer cells. Tulog lang yon. Pwede mo maggising yon. Paano magigising? Sinabi niya yung mga kasalanan niya. Lahat daw ng fast food, inikutan niya. Puro daw siya fast food. Hindi na siya nagluluto sa bahay. Puro daw siya kape. Kape siya ng kape. 2 days, hindi siya natutulog. Hindi siya naggulay. Hindi siya naggugulay. Sinabi rin niya. Tapos inom kape, hindi rin siya nagtutubig. Tapos trabaho siya ng trabaho, pero sa akin, despite that, dapat hindi pa rin magkaka-cancer at an early stage. Pero nangyari siguro nung 2018, na kwento niya, parang nagkaroon siya ng investment scam, parang nalugi siya, siguro na-stress masyado yung katawan, lumabas yung cancer cells. Ang problema pa noong 2018, ito nakikita ko sa maraming pasyente, tinago niya yung sakit niya. Na-depress for 2 months. Correct. Basta may cancer, nadi-depress. Tinago sa pamilya. Nung stage 1, kayang-kaya pa operahan. Hinintay niya lumala, nag-supplement lang daw siya. At ngayon, nung umabot na ng stage 4, ng ganito, hindi na mahabol O nag-chemo lang siya once. Okay, ano endometrial cancer? Nandito pa siya sa endometrium. Bakit tumubo? In-explain ko sa inyo. Ng matres sa bahay bata. Ayan. Number 6, common cancer sa babae ito. Pero cervical cancer mas common. Breast cancer mas common. Pareho din yon. Cervical or breast, ipakalat mo, hinayaan mo, deadly siya. Marami ako nakita na matay, mga 27-year-old, ganun lang. Grabe. Oo. Ano sintomas ng endometrial cancer? May discharge. Okay, pwede may dugo o hindi normal na discharge. Masakit sa puson, medyo late na yon. May bukol sa puson, medyo late na yon pag nagkabukol na. Masakit pag nagtatalik. Mahaba ang regla. Kunyari, ang regla nyo 3 days, naging 5 days yung regla, o iba na yon. So, papacheck tayo sa OB. Siya makakaalam. Si Jeline, nagpacheck siya sa OB 2018, kaya lang sayang Nung 2018 kay Jeline, nanghihinayang kasi ako, kung noon siya nagpa-opera, stage 1 siya, nandito pa lang, yan ang stage 1, nasa uterus pa lang. Pag tinanggal to, buhay siya ngayon. Ang survival rate ng stage 1 is 96% in 5 years. Halos lahat buhay. Kaya lang na-depress natakot Diba? O baka kulang pera niya noon, nalugi rin siya sa isang business niya. Pag stage 2, kumalat na from matres, pumunta na sa cervix, sa kwelyo ng matres. Stage 2 na yan. Kaya pa rin tanggalin yan. Pag stage 3, pakalat ng pakalat Salbahe talaga itong mga cancer cells na to pag kumalat na siya sa ovary, fallopian tube, sa vagina, ano na yan, stage 3 na yan. Pero, pwede mo pa rin tanggalin yan. Wala naman po masama pag tinanggal. Pag sinabi ng doktor, kailangan tanggalin ang matres, tabso, hysterectomy, payag na tayo. Mas okay matanggal to, buhay naman yung tao. Kaysa hindi mo tatanggalin, mawawala yung tao mismo. So, choose Kung sa breast, kailangan tanggalin yung isang breast, kailangan dalawa tanggalin, okay lang yon. At least buhay naman yung mahal natin sa buhay. Pag stage 4 na, lumabas na dito sa female reproductive organ. Napunta na sa may puwet, napunta na sa may baga, napunta na sa tiyan, kumalat sa kanya sa tiyan, kaya lumaki na yung tiyan, nagka-ascites na. Root cause, actually, ang cancer naman talaga, wala talaga alam ano ang root cause, inflammation, kulang sa vitamins, pero hindi talaga Pag pinagod mo talaga yung katawan mo, pag unhealthy, sobra alat, malasa kasi masyado talaga pag kumain sa labas.
O, dapat talaga lutong bahay. Mas maganda. Risk factors, poor diet. Okay? Sedentary lifestyle. O, tsaka yung stress, mental stress. Obesity, diabetes, family history ng cancer, pwede rin yan. Kung may lahi kayo, let's say, meron kayong kapamilya, first degree relative na nagkaroon ng ganitong cancer, pwede rin. Pagdating sa IUD, birth control, magtanong kayo muna sa OB nyo. Sila na magbibigay kung good or bad for you. So, ito nga yung mga risk factors, pinakita ko na mainly sa estrogen siya ito. Para malaman kung meron kayong ganitong sakit, papacheck tayo sa OB. Gagawan kayo ng ultrasound, vaginal ultrasound, makikita kung may bukol o walang bukol. E-examine kayo, pelvic exam, pwede po yon. At minsan may CT scan, may MRI para makita kung kumalat o hindi kumalat. Ano ang gamutan? Tulad na sinabi ko, hysterectomy agad. Ngayon, maraming Pilipino, I'm sure nakikinig kayo dito, baka nasabihan kayo may cancer. Ayaw nyo magpa-opera, takot kayo, wala kayong tiwala doon sa doktor nyo. Tapos, gusto nyo na lang mag-try, nakapanood kayo ng fake na advertisement, yun na lang gusto nyo. O, yun ang problema. O, yung sa amin po, ang tinutulungan ko lang Birch Tree Advance. Lahat ng ibang product, fake po yun, di po tunay yun, at pinapasulatan ko na sa abogado namin marami po doon sa ibang product. So, pwedeng chemo din, pwede ring radiation in addition to hysterectomy kung makukuha pa natin yan. Ang problema lang nga sa Pilipinas, walang mura. Pero sa government hospital, medyo kaya na. Baka 15,000, 20,000 pesos, may PhilHealth ka pa, baka kakayanin na. O, ito lang chemo, baka walang libre pag ganito. So, yan po yung mga prevention tips natin. Healthy weight. Actually, ito yung picture niya. Oh, hindi mo ma-imagine. Oh. Very successful sa lahat ng business. Post niya to. Siya nag-post. Sabi niya, ang sipag ko noon, hindi daw siya natutulog 2 days. Kape siya ng kape. Mahilig siya sa lahat ng instant, lahat ng fast food. Binanggit nga niya lahat ng fast food niya. Hindi ko na babanggitin dito. Okay? Hindi siya dinadalaw ng antok. Paggising niya, kape siya agad, trabaho. Siya nagde-deliver, may kotse siya, siya nagda-drive. Yan o. Tutulungan niya pamilya niya, napabayaan niya sarili niya. 2018, nagkaroon siya ng endometrial cancer. Na-depress siya for 2 months. Usually, madidepress talaga. Kaya lang, ito ang problema. Ayaw niya makipag-usap sa tao, tinago niya yung sakit niya at uminom na lang siya ng supplement na nakita niya. So, napabayaan niya na mali yung plan niya eh. Sabi niya, kikita na lang ako, tsaka ko na lang papansinin yung sakit. Ang stage 1, stage 2 kasi po, wala kayong mararamdaman eh. Pwedeng malakas pa rin eh. Hindi mo mafe-feel mo na lang pag stage 3, stage 4, late na. Oo, kasi baka hindi siya nakinig doon sa payo ng OB niya. Yun lang po. So, sana po nakatulong tong video nyo. Sana may lesson sa buhay niya at sana